Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ang istoryang ihahatid ko ngayong araw ay hango pa rin sa libro ni John McCaffery, na ang author ng librong Tales of Padre Pio, The Friar of San Giovanni. Tampok ang dalawang kaso ng mahimalang paggaling ng pisikal na kapansanan na pinaniniwalaang sanhi sa pamamagitan ni Padre Pio. Ngunit sila kaya ay mas kahanga-hanga kaysa sa isang spiritual na paggaling. Alin ang mas matimbang sa kanila? Alamin ang mga detalye, manatiling nakatutok. Ayon sa salaysay ni John McCaffery, na sa 3 o 4 na magkakasunod na pagbisita niya sa San Giovanni Rotondo, nakita niya ang isang lalaki at ang kanyang asawa na pansamantalang naninirahan doon sa bayan. Ang lalaki ay may kanser sa lalamunan na patuloy na lumalala, kaya't nakapagsasalita lamang siya sa paos at halos di maintindihang bulong. Pumaroon siya doon mula sa Milan upang makahanap ng lunas, ngunit ang kanyang pananampalataya at pagtitiyaga ay dumaan sa matinding pagsubok. Umabot na siya sa 1 taon doon kung saan malimit siyang nangungumpisal kay Padre Pio. Kung minsan nakakausap niya siya sa monasteryo. Bukod doon, palagi siyang nagtutungo sa sakristiya at walang palya na naghihintay sa pagdaan ng praile mula sa monasteryo patungo sa simbahan at pabalik. At sa mga pagkakataon na ito, hinabasdan niya siya, hinahangad siya, matahimik na nagsusumamo sa kanya upang makamit ang kanyang paggaling. Buo ang loob niya na di siya susuko hanggang sa huling hininga niya. Ito ay isang pananampalataya na siyang nagpapagalaw ng mga bundok. Faith that moves mountains, ika nga sa Ingles. Matapos ang walang mabalingan, paghihirap at kawalan ng pag-asa, nakapit niya ang gantimpala. Naikwento niya kay John McCaffery na minsan nahiga siya sa kama ng maaga. Ang sakit at pakiramdam ng pagkakapos ng hininga at tuksong mawala ng pag-asa ay napakatindi na napapagod siya mula sa kama, nagbihis ng madalian at kumaripas patungo sa pintuan ng monasteryo. Sarado na ang pintuan sa labas sa gabi, ngunit pinatunog niya ang kampanilya hanggang lumabas ang isang praile. Sinabihan siya na imposibleng makipag-usap kay Padre Pio sa ganoong oras at naroon siya sa koro kasamang nagdarasal ang kanyang mga kapatid na praile. Ngunit dahil naawa ang praile sa desperadong kalagayan niya, dinala niya siya doon. Siyempre, ang makita ang halos nababaliw na lalaki na kilala at kinaawaan nilang lahat ay pinahinto at ang pagdarasal. At matapos ang katahimikan ng koro, umalis si Padre Pio sa kanyang pwesto at nilapitan siya. Nakakaantig siguro ang eksenang yon, ano po ba? Habang humahagulhol at nababagabag, lumuhod siya. Inilapat ni Padre Pio ang kanyang kamay sa ulo niya at ayon sa kwento niya kay John McCaffery, tilang naglaho bigla ang sakit at pagkabagabag. Ngunit matapos ng ilang sandali, pati ang buong katawan niya ay nagkaroon ng pakiramdam ng labis na pagkadalisay na di niya ito makayanan at inakala na mamamatay na siya. Hinawi niya ang kamay ni Padre Pio mula sa ulo niya at matahimik na nakangiti nito siyang kinuklian at sinabi, "Di ba maginhawa siya? O ngayon, bumalik ka na sa kama at matulog." Tila ba ipinahayag ng episodyong ito na natikman ng may sakit na lalaki ang bahagyang kagalakan sa paraiso na di katakataka na sa imperpektong kalagayan ng katawan ay para bang mauupos ito. Matapos ng ilang panahon, bumalik si John McCaffery sa San Giovanni Rotondo at nadatsan niya siya na maaliwalas ang mukha,
tila tiyak nang gumagaling. At sa mahina at paus niyang boses ay ipinagbigay alam niya na pinayuhan siya ni Padre Pio na magtungo sa Bologna para maoperahan ng isang kilalang Siruano. Sinamahan niya siya sa tren papunta sa Bologna at bagamat masaya siya at puno ng kumpiyansa, naroon pa rin ang pisikal na paghihirap. Kaya't maya't maya ay lumalapit siya sa bintana marahil upang guminhawa ang paghinga niya. Ang sumunod nilang pagkikita ay sa opisina ni John McCaffrey sa Milan. Kasama ang komedyanteng si Carlo Campanini. Kung inyong matatandaan ay tampok ko na ang istorya niya. At kasama ni Campanini ay isang lalaki mula sa Lecco na may mas kahanga-hangang kaso. At habang nakaupo sa tabi ng mesa ang tampok na lalaki ng ating istorya, yung may kanser sa lalamunan, naroon siya na nagsisigarilyo ng Lucky Strike at nagsalita sa malakas at natural niyang boses. Para sa kanya, naging instrumento lamang ang Siruano ni Padre Pio. Patungkol sa isang lalaki mula sa Lecco, siya ay isang bulag na may matang mukhang natuyo. Nakalap ni John McCaffrey ang kalagayan mula kay Gino Gisleri, na nasaksihan siya na nakaluhod at nagmamakaawa kay Padre Pio na ibalik ang paningin niya kahit sa isang mata lamang upang makita niya muli ang mahamahal niya sa buhay. Matapos usisain ni Padre Pio, sinabi nito, "Isang mata lang ba?" Tapos sinabihan siya ni Padre Pio na maging mapanatag at ipagdarasal niya siya. Para kay Gino, ang eksena ay lubhang nakakaantig. Para sa kanya, ngunit lubos na nahigitan ito, makalipas ang ilang linggo nang bumalik ang bulag na lalaki, na nanumbalik ang paningin at ang parehong mata ay normal na ang anyo. Saksi muli si Gino sa paghaharap nila ni Padre Pio kung saan nakalukod ito at maluha-luha sa kagalakan. "Bueno," sabi ni Padre Pio, "nakakakita ka na ng muli ng normal?" "Opo," sagot ng lalaki. "Dito sa isa pero hindi po sa kabila." Ang biglang tugon ng praile. "Sa isang mata lamang ba? Maging aral sana ito sa iyo. Huwag mong bigyan ng limitasyon ang Diyos. Lagi mong hilingin ang grasya ng buong buo at mas malaki." Sumabat bigla ang komedyanteng si Campanini. "Maganda po yan, pero wala kayo sa paggaling ko." "Bakit? Ano ba ang gumaling sa iyo?" tanong ng isa. "Ikaw, kaibigan ko, ay gumaling sa kanser ng lalamunan," sabi ni Campanini. "Sisiw lang yan. Ako ay gumaling sa kanser ng kaluluwa. Ito, maniwala kayo, ay mas mahirap na makamit. Sa makatuwid, ang pagbabalik loob sa Diyos at pagbabagong buhay." Kaya't tama kaya si Campanini? Mas matimbang kaya ang paggaling sa kanser ng kaluluwa kaysa sa kanser ng pisikal na kapansanan? Yan ang inyong pagnilayan at naway may nakapulutan po kayong aral sa ating istorya ngayong araw. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon.
Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, padadalan rin po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming video account. Pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang impormasyon at ito po ay www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at ginagaranti ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.